Hey guys! Welcome back to my channel! So for today's video, travel vlog muna tayo. Super late na naman natin na edit to kasi syempre lumabas na naman si Catamaran. Anyway, tuloy pa rin ang buhay. So ayun nga guys, kasama ko today ang sister ko. Magta-travel kami papuntang Cebu and yes, land travel lang via bus. Walang eroplano, walang arte. Adventure lang talaga to guys. Maaga-aga pa kami umalis ng bahay, mga 7:30 PM. Nagpahatid lang kami kila mama papunta sa sakayan ng jeep. At from there, sumakay kami ng jeep papuntang Bacolod. Then nag-taxi na kami diretso sa Bacolod South Bus Terminal. So pagdating namin sa terminal, hintay-hintay muna kami sa waiting area kasi sabi nila tatawagin na lang daw ng conductor pag pwede nang bumili ng ticket. Akala ko talaga 1:30 AM pa ang biyahe namin pero may 11:30 PM pala na available. So goods na rin para mas maaga makarating. After namin makabili ng ticket, hintay-hintay na naman. Grabe guys, ang daming pasahero, as in puno talaga. Yung nasakyan naming bus is direct na pa Cebu City pero via Don Salvador yung ruta niya. Eventually, dumating na rin yung bus. Syempre, sakay na kami at umupo sa seat number na binigay ng conductor. By the way guys, 740 pesos each yung pamasahe namin. Kasama na doon yung terminal fee at yung bayad sa barko. Sulit na rin kung iisipin. By 12 AM, nakaalis na kami ng terminal. Habang nagbabiyahe, ramdam na ang antok. Ako naman medyo nahihilo na kasi grabe yung palikong-likong daan. Yung feeling na gusto mo na lang pumikit pero di makatulog kasi hilo ka. Ganung level. Around 2:20 AM, nakarating kami sa San Carlos Port. Stop over muna kami doon. May mga tindahan naman kung gusto mong kumain. Hindi na ako masyado nag-video dito kasi honestly, sumama na talaga yung pakiramdam ko. Dito ko na na-realize na nakakapagod pala talaga tong biyahe na to. By 2:50 AM, pinapasok na kami sa waiting area. Hindi pa agad kami sumakay ng barko. Naghintay lang muna kami ng ilang minutes, siguro mga 10 minutes lang naman. At medyo tahimik na yung paligid, halatang antok na lahat ng pasahero. After that, okay na raw, so sumakay na kami ng barko. Since economy yung ticket namin, sa itaas kami ng barko, yung open area. Grabe guys, sobrang lamig talaga. Ramdam mo yung hangin na parang gusto ka nang i-freeze, pero wala ka nang magagawa kasi pagod ka na rin. May ilan na agad na nakatulog kahit malamig at may iba naman na tahimik lang na nakaupo. Ako honestly, medyo nahihilo pa rin that time kaya pinipikit ko na lang yung mata ko at nagpipray na sana smooth lang yung biyahe sa dagat. Hindi ko na masyadong namalayan yung oras pero eventually umalis din yung barko. Tahimik lang yung paligid, tanging tunog ng makina at ng hangin lang yung maririnig. Doon ko talaga na-realize na grabe pala tong land travel. Halo-halo yung pagod, antok at hilo pero tuloy pa rin kasi excited pa rin kaming makarating sa Cebu. Then finally, nakarating kami sa Toledo mga 6 AM na yata yon. Bumalik lang ulit kami sa bus kasi diretso na talaga yun papuntang Cebu City. At from there, biyahe ulit like mga 2.5 hours. Pagdating namin sa Cebu City, sa terminal na nila kami binaba. Nag-grab na lang kami kasi pagod na talaga kami. Hindi pa kami dumiretso sa condo na binuko kasi 2 PM pa yung check-in. At that time, mga 9 AM pa lang kami nasa Cebu. Guys, natuyo nga ang sister bus. So ayun, nagstay muna kami sa MCA Suites. 900 pesos for 5 hours. Ligo, Jollibee via Grab, kunting tulog, then alis na kami papunta sa condo. Overall guys, nakakapagod talaga yung biyahe. Hindi ko ipagkakaila. Pero charge to experience na rin. At least ngayon, alam na namin kung ano yung aasahan kapag nag-land travel from Bacolod to Cebu. Lapit lang pala talaga ang Cebu sa atin dito sa Negros. And if someday magta-travel kami with friends, at least may experience na kami at ideas kung paano gagawin. And syempre, thank you Lord kasi hindi kami sumuka at safe kami. So ayun lang guys, thank you so much for watching. See you on our next MME vlog.